Sino dyan ang nagkaroon ng trabaho sa ating administrasyon? Meron kanina umakyat, tinanong ko anong biyaya nakuha mo? Employment. At yun ang isang napaka-importante para umahon mula sa kahirapan. At yung pagtaas ng ating presyo ng bilihin. Kahit nagkaroon tayo ng bagyo, dati-dati kung magkakaroon ng bagyo, grabe ang taas ng presyo ng bilihin. Pero ngayon, pinakamababa ang inflation natin sa loob ng isang henerasyon. At yung piso ay lalong tumatag. Tumaas sa tingin ang tingin sa atin ng mga nagpapautang at namumuhunan. Importante yun. Kasi pag mataas ang ating credit rating, bumababa ang interes sa pautang. Kaya, mas maraming nakakapagbukas o nagpapalawak ng negosyo. Sino dyan ang nakapagtayo o nakapagpalawak ng negosyo? Ayun, kasama yan sa ating mga reforma. Dumagsa pagbalik ng bansa ang mga investor. Sino dyan ang mga nagtatrabaho sa mga bagong mga investments dito? Dapat i-recruit natin sila sa mga darating na panahon bilang Class 2010. Dahil sila rin ay nakabiyaya sa ating administrasyon. Higit sa lahat, dahil sa paglaki ng Kaban ng Bayan, nagkaroon tayo ng mas malaking pondo na ginagamit upang ipatupad ang programang infrastruktura at mga serbisyong kinakailangan, kasama na ang mga programang inyong napapakinabangan. Yon ang bunga ng ating mga reforma. Ngayon, alam natin lahat, noong isang taon hanggang ngayon, bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya. Di ba alam natin lahat yon? At alam ko na bawat isa sa atin dito sa stadium na ito ay naramdaman ang sakuna na nanggaling dito sa pagbagsak ng pamundong ekonomiya. At ang mga pinakamahihirap na mamamayan, ang napapanganib sa mga kasindakan ng pandaigdigan. Ang mga pinakamahirap, ang nakakarandam pag tumataas ang presyo ng bilihin, o pag nawawala ang trabaho, o pag yung pagkain ay wala na sa abot kaya. Ang pinakamahihirap ang nakakarandam ng tunay na kasakitan pag yun ang nangyayari. Pag nawawala ang trabaho, pag nawawala sa abot kaya ang presyo ng pagkain. Ngunit, nanggaling nga ako doon sa Singapore, nakipagkumpara sa iba't ibang mga bansa anong epekto ng krisis sa iba't ibang mga ekonomiya. Hambing sa maraming ibang bansa, dito sa atin, higit tayong nakaraos sa bagyong dinanas ng pandaigdigang ekonomiya. Ang Pilipinas, sa kabila ng mga hamon ng isang bansang umuunlad pa lamang, ay nakahanda para sa mga pandaigdigang kasindakan. Mas malala pa sana ang nangyari dito kung hindi natin ginawa ilang taon nakaraan yung mga kailangan reforma sa ekonomiya at kaban ng bayan. Nakapigil itong mga reformang ito, yung papasok sana na impakto ng pandaigdigang krisis, napigil natin siya sa ating pintuan. Hindi natin nakalilimutan na kasama kayo sa mga suporta sa ating mga reforma. Kaya't nararapat lamang na ibalik sa sambayanan, na ibalik sa inyo ang mga bunga ng reforma
na bunga rin ng ating sama-samang sakripisyo. Kaya umaasa ako na simula dito sa ating kongresong ito, magtutulong-tulungan tayo upang mahatak paitaas yung mga hindi pa rin umaangat sa ngayon. At natutuwa ako na naalala ninyo na magpasalamat kanina sa mga biyayang natanggap ninyo. Kayo, mga kinatawan ng milyong-milyon na kabiyaya sa iba't ibang mga programa natin. Siguro wala nang ibang administrasyon na ganung kalawak ang mabibilang mo na kabiyaya sa iba't ibang mga programa natin. May mga wala rito, siyempre dahil milyon-milyon yon. Ang lugar lang naman itong lugar na ito, ng stadium ay 5,000 lamang. So, meron din nasa labas na kumikilala rin sa marami magagandang nangyari sa buhay nila sa nakalipas na 8 taon. At sana marinig natin ang kanilang mga tinig sa inyong pamamagitan. Kayo, kasama ng mga tahimik na sumusuporta sa atin, ang inaasahan ko magtataguyod, magtatanggol sa ating mga reforma upang bumalik at manatili ang sigla ng ating ekonomiya at magtuloy-tuloy ang ating kaunlaran. Ang hinihiling ko sa inyo, manalig tayo sa Panginoon, manalig tayo sa ating sarili at magkakatotoo itong ating mga hinahagad para sa ating bansa. Pero higit sa lahat, Class 2010, inaasahan ko ang inyong suporta. Kaya maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa pamahalaan at sa inyong lingkod. Mabuhay ang Class 2010, mabuhay ang lahat ng nagbenepisyo sa mga programa ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Madam President.